Mukhang kumpleto na ang pinakamaasahang Japanese car automobile sa Pilipinas. Mga bagong modelo na may mga bagong features at siguradong mapapakinabangan sa lahat ng iyong lakad. Ang top 7 best car ng Mitsubishi brand na tatalakayin natin kasama ng mga presyo nito. Pero bago yun, syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kabigay po ng subscribe button pati ng notification bell para naman ma-update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Mitsubishi Montero Sport. Walang duda na isa sa mga pangunahing pinagpipiliang sasakyan ng mga mayayaman at mga nakakaangat na sa buhay ay itong Mitsubishi Montero Sport. Medyo namamahalan at nababaduyan ka sa disenyo ng ibang mga brand. Isa ito sa mas magandang pagpilian kung gusto mo rin ng mas compact, practical at mas affordable. Isa sa pinakamatinding kakumpetensya ng Toyota Fortuner na SUV car sa Pilipinas ay itong Mitsubishi Montero Sport. Ang Montero Sport ay may bagong update na naman ngayon. Mabili at mas tinatangkilik dahil yan sa panalong mga bagay at katangian na meron sa modelong ito. Unang-una kung ikukumpara ang presyo nito sa lahat ng mga SUV car ng ibang mga Japanese brand dito sa bansa, ay hindi hamak na mas mura at hindi ganun kamahal itong Montero Sport. At dahil ang Mitsubishi ang isa sa mapagkakatiwalaang automaker brand sa bansa, ay naging pinakauna sa listahan ng pinagpipilian ngayon na SUV 7-seater, itong SUV ng Mitsubishi. Maporma, malaki, malakas, ngunit hindi ganun kamahal. At tamang-tama sa buong pamilya na kung saan hindi ka bibitinin sa lahat ng iyong lakad. Mapa-long ride, city ride, off-road adventure ride, o kahit sa mga outing. Yan ang ilan sa mga pinakamagandang paggamitan nitong sasakyan. Ngayon sa pinakabagong update nito, kitang-kita pa rin ang malakas na datingan nito. Nai-retain ang dating physical design ngunit mas naging robust ang itsura sa harapan. Dahil yan sa pinakabagong front grille radiator na may muscular stand na disenyo, ito ay mas gumanda at mas naging kaakit-akit. Ang pinagsamang kulay ng gray at glossy black color ang nabibigay ngayon ng magandang appearance nitong modelo. Kasama sa mga pinapanatiling disenyo nito ay ang mga naglalakihang clearance light at daytime running light nito. Ngunit mas pinapikit naman ng husto ang headlight. Itong nasa video natin ngayon ay ang GLS variant 2-wheel drive automatic transmission na glossy black color. 4 ang inilabas na klase nito sa Pilipinas at pangatlo ito sa pinakamataas na variant. Kaya naman ang estimated price nito ay nagre-range sa 1,700,000 pesos. Ang presyo na yan ay sulit na rin kung tutuusin dahil napakarami na nitong mga modernong kagamitan. Gaya ng pagkakaroon nito ng cruise control system, maraming mga connectivities at marami ding mga safety features. Nilagyan din ito ng 360-degree camera at naka-leather cover na rin ng seats. Ang lahat ng mga ilaw nito sa harapan, karamihan ay naka-LED type na, maliban sa mga turn signal light indicator. Kaya mas reliable ang visibility lalo na sa madidilim na kondisyon. Hindi lang yan, itong Montero Sport kapag bumili ka nito mga kaibigan, ay para ka na ring nakabili ng isang Fortuner o di naman kaya ng Ford Everest. Kasi kung titingnang mabuti, ay halos pare-pareho lang naman ang laki, sukat at hugis at mga nilalaman. Medyo tiwala ka pa sa quality at reliability, yun nga lang medyo magastos ang maintenance nitong automatic. Pero mas makakamura ka naman sa manual nito. Diesel ang makina nito at may katipiran kumonsumo. Di ka rin talo sa mga nauusong features kasi karamihan sa mga hinahanap mo ay narito na. Dahil na lamang ng malawak na interior cabin space na may 7 hanggang sa 8 upuan. May extra space na rear compartment at napaka-accessible. Nilagyan din ito ng koneksyon mula sa harap at likod, gaya ng mga USB port charging system. May kasamang accessories power socket at saksakan pa ng appliances. Kasama sa mga bagong update nitong Mitsubishi Montero Sport ay ang bagong disenyo ng mags. May sukat na 265/60R18 na mga gulong na naka-tubeless at alloy wheels. Ang mga suspensions din nito ay pang heavy duty na mayroong mga coil spring, shock absorber na double wishbone at may kasamang stabilizer sa front. Habang sa likuran ay sinusuportahan din ng matitibay na klase ng multi-link lateral rod suspension at may kasama ring shock absorber, coil spring at stabilizer. Kargaan mo man ang mabibigat o maidaan sa malulubak, ang pinagsamang kalidad at compact ng harapan at likurang suspensions ay magbibigay sa Montero Sport ng magandang biyahe at matibay na pakikipagsapalaran. Kaya isa rin ito sa madalas napipiling gamiting sasakyan sa mga terrain. Ang gilid ng bagong Montero Sport ay walang masyadong arte. Walang wheel arch garnish kundi ang mahabang side step board lamang na makikita mo dito. Pero huwag kayong mag-alala dahil nabibilhan naman yan sa aftermarket. Mataas din ang ground clearance size nito na kung saan ay mas magnanavigate sa mga off-road condition at sa matutubig.
Sa loob ng Montero Sport ay napupuno ng maraming gamit. 7 ang upuan na nakabalot sa leather na may kasamang mga bottle and cup holder. Adjustable at foldable pa ang mga seats nito, lalo na yung sa third row seats kung kinakailangan paluwagin para sa malalaking karga. Kulay itim ang mga sidings na hinaluan ng kaunting silver color garnish at kulay puti na headlining. Ang mga automatic switch gaya ng power window at ilang mga control ay nakakalat din sa loob nito para mas komportabling magamit ng mga pasahero. Meron itong automatic climate control system, isang heater at center console at center armrest. Sa gitna ng bahagi ng dashboard panel, makikita naman ang 8-inch size display na infotainment system na naka-Apple CarPlay at Android Auto. Nilagyan din ito ng Bluetooth connectivity, mga USB na may kasamang auxiliary input. May voice control at touchscreen ang monitor. Meron itong 6 na speaker para sa magandang audio. Ang instrument meter panel nito ay naka-analog at may combination pa ng digital panel sa gitna. Accessible sa mga switch function kaya ang driver kahit hindi ka matangkad ay kayang-kaya mo itong dalhin. Ang nagpapagana dito sa Montero Sport GLS variant natin ay ang 4N15 engine pa rin na may 2.4 liters at naka-diesel na may kasamang 4-cylinder 16-valve dual overhead cam at may Mitsubishi valve timing electronic control o MIVEC. Ang MIVEC technology ay nagpapataas ng output at torque at tumutulong din sa turbocharge system na nagre-resulta sa mataas na capacity, mabilis na takbo at mas tumitipid ang konsumo, na ipinapadala patungo sa front wheel drive train sa tulong ng 8-speed automatic transmission type nito. Kaya naman ang maximum output na nagagawa nito ay umaabot ng 179 horsepower at 430 Nm ng torque. Marahil napakababa nito kung ikukumpara sa nagagawang maximum output ng Toyota Fortuner. Pero wag ka, dahil itong Montero Sport ay sa huli talaga bumibirit. May top speed ito na umaabot ng 182 km/h at fuel consumption na 15 km per liter. Meron itong 68 liters na fuel tank capacity. At may ground clearance size ito na 235mm habang ang kabuuang haba nito ay umaabot ng 4,900mm. 5 ang pintuan na makikita mo dito kaya mas madali ang access ng pagpasok at paglabas. Ang mga brake nito ay pare-pareho ng naka-disc type na klase sa harap at likod. Gumagamit itong Montero Sport ng tilt and telescopic na steering column, power steering at rack and pinion sa manubela nito para gumanda at gumaang ang maneuver at hindi mabigat gamitin. At kung usapang safety and security features, itong Montero Sport GLS Variant 2025 model ay nilagyan din ng maraming pangkaligtasan na features gaya ng speed sensing door lock. Magsasara ng kusa ang pintuan sa oras na tumatakbo na ito ng 20 km/h na bilis. Hindi delikado sa bata lalo na kung nakalimutan mong ilak ang pintuan dahil kusa naman itong magsasara at maglalak. Nilagyan din ito ng rear cross traffic alert, isang collision warning na nag-i-inform o nagpaparamdam sa driver kapag magpapaatras ng sasakyan at kung may mga paparating sa likuran na mga sasakyan na hindi nakikita ng driver. Meron pa itong blind spot monitoring system na gumagamit din ng radar, sensor o minsan ay camera na makikita sa ilalim ng bumper para maiwasan ang pagkasagi o pagkabangga ng mga kasabayan na sasakyan sa kalsada. Nilagyan din ito ng front and side impact beams na tanging magbibigay ng magandang proteksyon sa loob sa oras ng pagkabangga na kung saan mapipigilan nito ang matinding pinsala sa loob nitong sasakyan na nagreresulta para hindi malubhang masaktan o mapuruhan ang lahat ng mga nakasakay dito. At tulad ng nabanggit natin kanina, sinamahan ito ngayon ng 360 camera, isang around view monitor na nauuso ngayon para ma-monitor ang buong paligid nitong sasakyan kung ikaw ay nasa loob sa pamamagitan ng mga kamera na nakapalibot dito. Meron din itong hill start assist, mga parking sensor sa front and rear at may kasama pang crash sensor, traction control at vehicle stability control system. Hindi lang yan, marami rin itong mga lagayan ng gamit o mga bulsa na makikita sa loob nito. Bukod pa dyan, may mga kasama itong mga basic tools for emergency. At pagdating sa gulong, ang braking system nito na mga naka-disc type ay nilagyan din ng additional safety features gaya ng anti-lock braking system o ABS, kasama ang electronic brake force distribution o EBD at brake assist. Pagdating sa security features, ito ay mayroong power door lock at central locking.
para hindi mabuksan kaagad ang mga pintuan kahit nagamitan pa ng mga tools kapag nakalak na. Meron din itong engine immobilizer system na kung saan hindi mo basta-bastang mapapagana ang makina nito kapag wala kang sariling susi o transmitter key. Iwas din ito sa mga old style na paraan para mapagana ang sasakyan kahit walang susi gaya ng mga electrical procedure. Ay hindi rin uubra dito. Ganyan ito ka-secure, kaya kahit maiwan mo ito sa labas ng iyong bahay ay hindi ka talaga mangangamba. Nilagyan pa rin kasi ito ng anti-theft device system at anti-theft alarm na gumagana lang sa oras na puwersahin ng pagbukas ng pintuan o pagpapaandar nito. Lahat ng mga bagay na ating nabanggit, yung iba ay hindi pa nga natin nasabi dito pero sa presyo nito ay siguradong swak at sulit na talaga. Itong Mitsubishi Montero Sport 2025 model. Sa totoo lang, wala naman masyadong pinagbago sa external na appearance nito, kundi ang front grille design at bagong disenyo ng alloy wheels nito. Gaya ng ibang mga modelo, ito ay may built-in shark fin antenna, dalawang roof rail garnish sa itaas, na abang para sa pagkakabitan ng roof rack tray. Ang bagong teardrop design tail lamp ng modelo ay mas naging bold at mas kitang-kita. Ang third row seats nito ay kayang magkarga ng hanggang sa 502 liters na capacity. Pero kung tutupiin mo ang second row at third row seats nito para lumawak ang rear compartment, ay kakayanin nito ng hanggang sa 1,500 liters na capacity. Well, isa yan sa pinakamaganda at komportable na ring gamit nitong modelo. Kasi kung ito man ay gagamitin mo sa mga camping, ay pwede kang maglatag ng malaking kama dito para makatulog kayo ng mahimbing. Ang bawat upuan nito ay may mga kasamang seatbelt para sa additional na safety ng mga pasahero nito. At nilagyan din ng driver and passenger airbags, isang multifunctional steering wheel at may bagong disenyo na may kasamang 3 spokes at nakabalot ng leather. Nilagyan ito ng remote control para sa entertainment, phone calls at driving information. Kaya mas maimamanage ng husto ng magdadrive nito itong Montero Sport 2025 model. Sa kasalukuyan, ay may estimated price ito na 1,700,000 pesos o higit pa. Mitsubishi Triton. Official na ibinenta ang Mitsubishi Triton sa merkado ng Pilipinas noong nakarang taon, ang pinakamalakas at bagong sasakyan ng brand sa pick-up truck segment dito sa bansa. Itong modelo na nasa video natin ay ang pinakamataas na variant ng Triton na tinatawag na Athlete. Ang pick-up truck na ito ay may 7 klase ng variant na pagpipilian, mula sa pinakamababang klase ng variant nito na may estimated price lamang na 1 million pesos. Manual transmission ngunit marami ka pang hahanapin. Samantalang itong nasa video natin ay halos kompleto na. Orange ang signature na kulay ng range topper Athlete Triton model na nagre-represent sa strength, pagiging powerful at mas compact na klase. Kumpara sa ibang mga variant nito, meron itong massive front grille design na binansagang beast mode design concept ng brand. Kaya sa commercial video ng Mitsubishi, animoy kumakain ng alikabok itong Triton sa angas ng dating nito. At ito ngayon ang isa sa pinakamagandang pick-up truck sa Pilipinas ngayon na hindi alam ng marami. Kung ikukumpara ang lakas nito sa ibang mga brand, ay di hamak na mas malakas itong Triton sa ahunan. Maging sa trail truck, ang Mitsubishi Athlete Triton ay hindi magpapahuli. Meron itong rugged style na kinukumpleto ng mga black glossy garnish sa kabuuang disenyo ng body. Kaya na makikita sa gilid ng mga black wheel arch garnish, color black na alloy wheel tires, isang mahabang side step board at front grille honeycomb design na may dalawang L-shaped garnish na may kaunting kulay gray sa bumper skid, kulay itim ang roof rail at built-in roll bar na black garnish. Ang sukat ng gulong nito ay nasa 265 by 60R18. May eksaktong lapad, laki at taas para ibagay sa kahit anong kondisyon ng kalsada na sinusuportahan na magagandang suspensions. Gaya ng independent front suspension na may kasamang shock absorber, stabilizer at coil spring, at rear suspension na lip spring with stabilizer bar. Ang makina ng Mitsubishi Triton ngayon ay 4N16 na may kasamang turbocharged system. Noon pa man ang nagpapalakas na ng performance output ng modelong ito, ay ang dagdag na lakas na nanggagaling sa turbo system nito. Ang bagong makinang ito ay mas matagal ang maintenance kumpara sa lumang 4N15 engine. Kasi tumatagal ng 10,000 km ang engine oil o higit pa bago papalitan. Itong Mitsubishi Triton Athlete ay may disadvantage naman na dapat prepare ka rin dito. Kasi medyo mahal ang mga langis ng modelong ito at iisang klase lamang ang ginagamit dito. Medyo sensitive ang engine lalo na ang mga computer box at hindi ka rin pwedeng magpalit ng ibang electric spare parts o magdagdag. Kaya kung plano mong bumili nito
ay mas maiging alam mo ang mga bawal at pwede dito. Medyo mahaba pa ang rear cabin space nito na kung saan pwede mong kargahan ng malalaking gamit, appliances o kaya naman motorsiklo ay pwede mong pagkasyahin dito. May magandang klase itong design ngayon ng tail lamp. Kung sa dating modelo ay naka-teardrop design ang taillight nito, sa bagong modelo ngayon na Mitsubishi Triton, ito ay naka-T-shape design na at LED pa rin. Meron itong daytime running light, kasamang brake light, clearance lamp at mga turn signal lamps nito. Medyo na-elevate ang pormahan nito ngayon at mas naging matatag ang visibility nito. Lalo na sa madidilim kasi mas kitang-kita siya. At dito sa ibaba, ang rear bumper nito na may color silver at center stepboard panel. Meron itong built-in bed liner na rin nakasama upang mas maging makapit at hindi dudulas ang mga bagay na ilalagay mo dito at mas naging perfect siya para pagkargahan. Ito ang maganda sa mga pick-up truck gaya nito dahil may ganitong space for cargo talaga. At i-check naman natin ang second row seat interior base nito. Kung papansinin mga kaibigan, meron itong makakapal at malalapad na mga upuan. Hindi pa ito mga naka-leather cover pero mukhang matibay na rin naman ang fabric cotton na inilagay dito. Well, okay lang din naman kasi kahit papano, based na rin sa aking experience ay hindi naman mainit sa balat ang mga ganitong klase kung mabibilad man ito sa araw. Pero pwede mo rin namang ipa-leather seat cover to aftermarket. Meron din itong center armrest. Medyo mahirap nga lang tanggalin dahil wala siyang hilaan o hawakan para maibaba mo agad. At may kasama na rin itong bottle and cup holder. Para sa mga pasahero na may hilig magkape, pwede mo ring magawa yan habang nakasakay ka dito. Iba talaga ang pakiramdam kapag bago lang ang sasakyan. Masarap gamitin at masarap sakyan. Fresh na fresh pa ang amoy at amoy bago talaga. Medyo hindi mahirap ang pagsakay dito dahil nga sa may built-in stepboard siya, kaya hindi ganun kahirap umakyat kahit hindi ka ganun katangkad. Pwede pa pala ang 3 o hanggang sa 4 na pasahero dito sa likuran. Lalo na kung hindi naman kayo ganun kalaki, ay kasyang-kasya rin talaga. Maraming access kahit papano, tulad na lamang nitong rear o center reading lamp. Pwede mong paganahin lalo na kung nadidiliman ka. Meron na rin itong mga bulsa sa likuran ng upuan. Pwedeng paglagyan ng ilang mga gamit, bagay o mga papeles. At kasama rin sa mga features pa nito ang mga USB port charging system. Kahit mga pasahero ay ma-enjoy ang napakahabang biyahe kung may mga ganitong klaseng sistema. O saan, kapag nalobat ang gadget ay pwede mong isaksak dito para makapag-charge ka. Ang mga inner rear door handle nito ay mga naka-chrome na rin. Napaka-class ng dating at mukhang mamahaling tingnan. Meron din itong mga grip handle para kahit papano ay hindi nakakangalay habang nakahawak ka dito o kahit saan pa man. Meron din itong mga seat belt sa kada upuan na siyang mga pangunahing safety features nito. Para kahit papano, kung magkakaroon man ng matinding pagpipreno ay hindi ka basta-bastang tatalsik sa kinauupuan mo. At oo nga pala, ang rear brake nito ay ginamitan ng drum brake type na klase. Ay napakahabang dimension at napakalaking klase ng sasakyan. Ito yung mga tipo nakakabiliban sa kalsada dahil hindi basta-bastang didikitan na mga maliliit na kasabayan. At pagdating naman dito sa front seat interior base nito, mas maluwag ito ng kaunti sa second row seats para komportable at makakagalaw ng maayos ang magmamanage ng manubela nito. Ang driver seats nito ay 6 na beses mong pwedeng i-adjust sa magkakaibang posisyon. Meron itong seat lever sa parting kaliwa na kung saan dito mo mai-adjust ang posisyon ng upuan. Pwede mong pataasan, pwede mong pababaan. Nakadepende sa iyo kung saan ka mas magiging komportable. Kahit gaano kasiguro kalaki ay mapagkakasya mo ang sarili mo dito. Narito na rin ng power door lock o yung tinatawag na window master switch nito na kung saan may mga control sa mga bintana nito kasama ang control sa mga side mirror. At ang manubela nito ay multifunctional na rin. Narito na ang lahat ng control pati sa ibang mga switch function gaya ng sounds, ng infotainment, pati ng phone connectivity at iba pang mga sistema na makatutulong sa iyo para mas maging accessible ang pag-drive. Ang steering type na ginamit dito ay hydraulic power. Ang hydraulic power steering type ay gumagamit ng pressurized hydraulic fluids para mas magaang ang pagpapaliko-liko o pagkabig ng manubela. Meron din itong steering gear type na rack and pinion para kapag naman nadaan tayo sa malulubak, hindi magwiwigil ang manubela nito o hindi maapektuhan ng pagkalubak sa daan. Ang steering column ay naka-tilt and telescopic at adjustable din. Napakaganda ang analog type na combination ng TFT instrument meter panel gauge na kung saan nagbibigay ng readout sa driver. Dito lumalabas ang ilang mga impormasyon tungkol sa pagpapaandar nitong sasakyan. Gaya ng milyahe, bilis, konsumo. Narito rin ang fuel gauge nito at may digital clock na rin nakasama. At isa rin sa pinaka nagpapaganda sa interior nito ay ang pagkakaroon ng infotainment o libangan lalo na sa mahahabang biyahe.
Nilagyan ito ng freestanding 9-inch infotainment system na di touchscreen. May Apple CarPlay at Android Auto na rin. Kasama ang mga connectivity gaya ng Bluetooth, FM and AM radio, auxiliary input at may USB input na rin. Kasama ang iba pang mga accessories, power outlet, control sa mga aircon system at iba pang gamit. Gaya ng climate control system na naka-dual zone. May heater na rin ito at naka-engine start and stop button na rin. Meron din itong wireless charging system na kung saan ilalapag mo na lamang dito ang cellphone mo at mag-charge na. Napakaganda ng garnish ng shifting lever frame. Nakakapanginayang siguro kung magagasgasan nito. Meron din itong maliliit na bulsa at lagayan ng mga coins. May bottle and cup holder at itong center armrest sa front seat. Sa ilalim ay may center console pocket na rin. Lagayan ng iba pang mga gamit. Kasyang-kasyang isang tablet sa lalim nito na parang 10 cm siguro ang sukat. Ang passenger seat ay may 4 na way para mai-adjust ang posisyon. At dito sa harap ng passenger seats, makikita ang upper and lower glove box compartment nito. Pwede mong paglagyan ng iba pang mga gamit na pagkakasya dito. Napakaluwag na mga glove box compartment nito. I think marami ka talagang mailalagay na mga bagay dito. At ito nasa taas, makikita ang vanity mirror, may front dome light at meron pang secret pocket dito. At pagkatapos nyan, makikita sa ilalim kung paano buksan ang fuel lid nito. Nito lang naman yan, hihilaan mo lang ang lever at magbubukas ng fuel lid. Tara, tingnan natin. Itong Mitsubishi Triton ay may fuel tank capacity na 75 liters. Naka-diesel engine ito at napakatipid ding kumonsumo. Kaya nitong kumonsumo pagdating sa city ride ng hanggang sa 10 to 11 km per liter. Habang sa highway naman ay kaya nitong umubos ng 1 litro sa loob ng 14 to 16 km. Sa ibaba ng lever ng fuel lid ay narito rin ang lever ng hood panel nito para mabuksan. Sa ilalim ng hood, makikita ang napakagandang set ng engine mechanism. Ang Mitsubishi Triton ay may makina na 2.4 liter diesel engine, naka-inline 4-cylinder, 16 valve at dual overhead camshaft. May kasama na rin itong turbocharge. Sa mga hindi nakakalamang, turbocharge ang mas nagpapalakas palalo sa hatak nito. Mas makakatipid ka din sa gasolina at mas maraming RPM ang nagagawa. Meron itong transmission type na automatic at naka 6-speed na rin ang gear shifting. Gumagawa ito ng maximum output na 180 horsepower sa kada 3,500 RPM at maximum torque na 430 Nm sa kada 2,250 hanggang sa 2,500 revolution per minute. Ang bilis nitong modelo batay na rin sa mga nakagamit ay umaabot ng 170 to 180 km per hour. Bukod pa dyan, sinamahan din ito ng makabagong mga safety features gaya ng anti-lock braking system, brake assist at electronic brake distributor. Mga safety features na tumutulong sa brake para suportahan ng maayos na paggamit nito. Ang ABS na nag-a-unlock sa maigpit na kapit ng brake sa mga biglaang pagpipreno. Binibigyan ka ng sadaling pagkakataon para makaiwas sa mga mababangga mo. Sinamahan din ito ng traction control system at vehicle stability control system na magagamit mo lalo na kung sa mga off-road o malulubak na kalsada mo ito papaandarin. Dahil dito ay may babalanse ng maayos ang pagmamaneho at pagmamanage ng manubela. At itong bagong Mitsubishi Triton mga kaibigan ay hindi rin pinabayaan sa pagkakaroon ng advanced safety features na inilagay dito. Gaya na lamang ng tinatawag na bago ngayon, ang Trailer Stability Assist. Idinisenyo ito upang kontrolin ng bawat gulong ng sasakyan para maisaayos ang bawat pag-ikot nito. Kung halimbawa na lamang, may daan natin sa madudulas na klase ng kalsada, yung tipong nagwiwigil sa pag-andar ng mga gulong o nawawala na sa maayos na pagmamaneho ang driver nito. Itong bagong sistema na tinatawag na Trailer Stability Assist ay ginawa para hindi magkaroon ng aksidente sa oras na nagkaroon ng mga ganong klaseng kondisyon. Meron din itong Forward Collision Mitigation System. Itong bagong safety features din ng Mitsubishi na kung saan iniiwasan ng anumang pagkabangga lalo na kung may mga biglang nagpipreno na sasakyan sa unahan mo. O di naman kaya ay biglang may tumatawid na mga pedestrian. Ito ay nag-a-apply ng automatic braking sa oras na magkakaroon ng ganong klaseng senaryo sa kalsada. Meron din itong Lane Change Assist System, isang safety features din na sumusuporta sa pagpapalipat-lipat ng linya sa loob ng kalsada para maiwasang makabangga o makasagi ng mga kasabayan. At bukod pa dyan, sinamahan din ito ng Auto High Beam na kusang tumataas ang headlamp nito sa oras na kinakailangan. Halimbawa na lamang napakadilim na sa daan, ay automatic ding lalakas ang ilaw nito at automatic ding maglulow o bababa kung may mga makakasalubong kang sasakyan.
Meron din itong speed sensing door lock. Usada mang naglalak ang mga pintuan nito sa oras na mabit nito ang 20 km per hour na bilis. Meron itong rear cross traffic alert na susuporta naman sa pagpapatras mo lalo na kung nasa parkingan ka. Para nang sa ganun, kapag may biglang mga dumarating na sasakyan sa likuran mo habang ikaw ay nagpapatras, ito ay mag-a-apply din ng brake para nang sa ganun ay hindi mo maatrasan ang mga biglang sumusulpot sa likuran. Sinamahan din ito ng blind spot monitoring na magagamit mo sa mga biglang pakurbada at sa mga sumisingit na sasakyan. Meron din itong hill start assist control na para naman sa mga paakyat na kalsada o mabubundok na klase ng lugar. Sinamahan din ito ng engine check warning para malaman kung nagkakaroon ng aberya o malfunction ng buong sistema ng makina nito para madala natin sa pinakamalapit na service center. At isa pa, meron din itong emergency stop signal na nagpapakita ng senyales para sa ibang mga sasakyan kung magkakaroon ng biglaang paghinto sa gitna ng kalsada. Meron din itong parking safety features gaya ng parking sensor sa front and rear bumper nito. May kasamang rear camera for better parking assistant at isang 360 camera para makita ang buong kapaligiran nitong sasakyan. Lalo na kung masisikip ang lugar ay mas maganda na ring meron nito para nakikita mo kung may masasagi kang debris o ibang mga sasakyan sa paligid. At syempre para naman sa mga baby o bata nating kasama, sinamahan ito ng child safety lock para hindi basta-bastang mabuksan ang mga pintuan at ISO fixed child mounts para mas komportable ang kanilang pagsakay. Meron itong side impact beams na pumuprotekta sa anumang kolisyon upang hindi mapuruhan ang mga nakasakay dito sa loob. At may crash sensor na rin. May mga kasamang airbag sa passenger and driver seats na puprotekta sa anumang masiselang parte ng bahagi ng katawan natin kung magkakaroon ng matinding pagkabangga o pinsala nitong sasakyan. At kung napakarami ng safety features, nilagyan din ito ng maraming security features para hindi basta-bastang magalaw, mapagana o makarnap ng kahit na sinong magtatangka dito. Gaya na lamang ng pagkakaroon ito ng power door lock, central locking na mas nagpapalakas ng kapit ng mga pintuan nito. Kahit gamitan ng mga tools para mabuksan ay hindi uubra dito. Sinamahan din ito ng engine immobilizer system para naman hindi basta-bastang mapagana rin ang makina nito kahit gamitan pa ng traditional way o mga electrical procedure para paganahin ay hindi rin uubra dito. Meron din itong anti-theft alarm na tutunog na lamang kapag nasagi mo ito. Meron ding anti-theft device na kung saan matitrace at makikita natin kung saan man ito dadalhin nang magkakarnap dito. Itong Mitsubishi Triton mga kaibigan ay available na dito sa bansa. Kung may plano kang bilhin ng modelong ito o ipasok sa hulugan, pwede mo akong kontakin baka matulungan kita. Para sa kabuang presyo mga kaibigan, itong nasa video natin ay nagkakahalaga ng 1,582,000 pesos. Expander Cross. Hindi pa rin matatalo ng ilang mga automaker car ang Mitsubishi sa pagkakaroon nito ng 7-seater car na Expander. Dahil kung titingnan mo, sobrang daming mamimili ng sasakyan na nagkakandara pa sa modelong ito. Year 2017 nang inilabas ang Mitsubishi MPV car sa unang bersyon na tinatawag na Expander ay nagkaubusan na kagad ng stocks at pahirapan ng pagdating nito sa bansa. Nagkaroon ng premium type na klase nito na tinatawag na Expander Cross ay medyo tumaas ang tsansa ng marami dahil nadagdagan ng brand ng panibagong pagpipilian. Yung mga wala at kulang sa Expander ay pinunuan ng Expander Cross o sa madaling salita, maraming mga bagay na wala sa ordinary Expander na meron sa Expander Cross. Gaya ng nasa video natin, ang buong disenyo ng body nito ay napapalibutan ng makakapal na garnish at fairings. Mula sa harapan na may kasamang muscular front bumper grille design, lower bumper extension na may naka-sit-in bumper skid at dalawang chrome C accent. Makanto ang forma kaya mukhang mas mabrusko kumpara sa standard na Expander. Ang mga ilaw nito na naka-L-shaped design na headlamp at hugis kilay na DRL ay mga naka-LED type. Meron itong additional na fog lamp sa ibaba na magbibigay ng mas compact na visibility sa kahit anong kondisyon. Ang bawat gilid nitong modelo ay nagmukhang mas rugged, dahilan para mas piliin ito ng marami kesa sa Expander. Meron nitong wheel arch garnish sa apat na bahay ng mga gulong nito at isang hugis ispatang side skirt. Ang ilan pa na meron dito na wala sa Expander ay ang pagkakaroon nito ng built-in roof rails na abang para makapitan ng roof rack tray sa itaas.
Meron din itong built-in spoiler at dagdag design na shark fin antenna. Ang sukat ng mga gulong nito ay nasa 205 by 55 R17. Meron itong tinatawag na MacPherson strut sa harap na suspensions na may kasamang shock absorber, coil spring at stabilizer. Kaya kahit hindi ganun kaganda ang daan ay kinakaya nitong sasakyan na daanan. Sa likuran ay meron itong torsion beam suspensions na sinamahan pa rin ng rear stabilizer. Hanggang sa likod na portion ang combination lamp system ay ginawang mas kitang-kita itong sasakyan kahit sa madidilim na kalsada. Hanggang dito rin sa taillight ang karugtong na matte black finish garnish nito na nilagyan din ng rear skid plate para sa mas compact na datingan. Ang rear compartment storage ay sapat lang din para pagkargahan ng anumang gamit. Meron pang secret tray sa ibaba para sa ilang mga importanteng gamit na tinatakpan ng manipis na gawa sa plywood na cover. Pero kahit ganito ito, ay mukhang matibay naman na klase. Meron din ito sa inner side quarter panel na kompletong gamit para sa mga basic tools na kinakailangan na may kasamang battle jack at may lagayan din ito sa gilid. Ang third row seat ay naitutupi sa oras na gustong palakihin itong rear space for cargo. Ang maganda pa dito, pwede kang maglatag ng kama para mahigaan sa oras na gagamitin mo ito sa camping site. Ang kulay nitong expander cross natin ay medyo malapit sa pinaghalong bronze at brown. Bahala na kayong mag-comment sa kung anong tawag nyo sa kulay na to. Yan lang kasi ang tingin ko dito. May tamang laki ang sasakyan na ito para magamit sa kahit saan man, hindi hassle sa matatraffic at makakargahan ng marami. Dito sa interior ay purong kulay itim ang makikita mo sa bawat gilid at mga upuan nito na may halong beige. Meron itong 7 upuan na naka-leather seat cover. Ang lahat ng expander cross variant mga kaibigan ay naka-leather seat na ang cover. Makinis at hindi mainit sa balat. Dito sa second row seat kung saan tayo nakaupo ay pwedeng upuan ng hanggang sa 3 tao. May kasama pa itong center armrest na mayroon na ring mga bottle cap holder. Habang nakasakay bilang isang pasahero, may enjoy mo ang maluwang na seating arrangement at ang komportableng pag-upo na may mga kasamang seat belt sa kada upuan. Meron din itong USB Type-C charging port system at accessories power outlet para sa iyong mga gadget. Ang AC blower nito ay sadyang inilagay din sa itaas nito para mas maging komportable pa ang bawat pagsakay sa malamig na singaw ng aircon na lumalabas dito. Ang front seat ay may maluwag ding cabin para sa 2 pasahero. Naka-TFT display ang instrument meter panel gauge na kung saan mas madaling mauunawaan ng magmamaneho nito ang mga sign at notifikasyon, kabilang ang odometer, speedometer at ang ilan pang mga paalala sa oras na mga pagmamaneho. Bukod pa dyan ay napaka-accessible pa nito na tinatakpan ng multifunctional na steering wheel. At pagdating sa center console ay may freestanding 9-inch size display infotainment system na makikita na may mga kasama pang mga connectivity. Ito ay may mga Apple CarPlay at Android Auto. Meron din itong Bluetooth at USB and auxiliary input, kasama rin dito ang smartphone connectivity. 6 ang speaker nito na nakalagay sa 4 na pintuan. Ang expander cross ay may iisang variant lamang at ito ay naka-automatic transmission lang. Sinamahan ito ng keyless entry, push start button, ang ignition at nilagyan pa ng cruise control system. Para saan nga ba ang cruise control nito? Ito ay pinapagana sa pamamagitan ng switch o buton na makikita sa manubela nito, na kung saan pinapahintulutang maalis ang paa sa pagtapak sa gasolina sa oras na tumatakbo ito ng 40 to 60 km per hour. Na kung saan kahit na alisin ang paa sa acceleration o hindi mo natapakan pa ang gasolina ay automatic pa ring tatakbo sa nakasaad na bilis. Kaya para sa mga driver mga kaibigan ay napakaganda ang magkaroon ng isang cruise control system ang sasakyan, dahil makakapagpahinga nga naman lalo na sa mga long ride. At pagdating naman sa engine, itong expander cross ay pinapagana pa rin ng 1.5 liter gasoline engine, inline 4-cylinder with 16-valve dual overhead cam at naka multi-point fuel injected type na fuel supply system na may compression ratio na 10.0:1. Kaya nitong gumawa ng 103 horsepower at 141 Nm ng torque sa estimated na bilis na umaabot ng hanggang sa 175 km per hour o higit pa. Sabi ng mga nakagamit na ay magaang i-maneuver itong cross kasi gumagamit ito ng power steering at rack and pinion. Isa pa, meron din itong turning radius na 5.2 meters. Pagdating sa dimension,
Ang timbang nito ay umaabot ng hanggang sa 1,275 kg at may haba na 4,595 mm. Habang ang taas nito ay nasa 1,750 mm at lapad naman na 1,790 mm. Ang ground clearance size nito ay umaabot ng 225 mm. Marami rin itong mga safety features gaya na lamang ng downhill assist control system at hill start assist control. Nilagyan din ito ng front and side impact beams, vehicle stability control, traction control system at ang pinakabagong safety sense nito na tinatawag na Active Yaw Control System o AYC. Ang AYC ay nagme-maintain ng lateral stability sa pamamagitan ng pagkontrol sa torque sa pagitan ng mga gulong nito sa likuran. Ito yung nagme-maintain sa takbo ng sasakyan sa mga biglang pa-curve na kalsada o mga madudulas na klase. Ibig sabihin, hindi ka magra-rattle kahit na sobrang curve ng daan at napakadulas pa. Ay may maintain pa rin ng maayos na maneuver sa mga ganong klase ng kondisyon. Equipped din itong expander cross sa mga parking sensors sa front and rear at may kasama pang camera sa likod para mas madali ang pagpapark at pagpapatras nitong sasakyan. Additional pa sa safety features nitong modelo ay ang malakas na braking power na nanggagaling sa parehong mga naka-disc type na braking system sa harap at leading drum brake naman sa likuran. Pinapanatiling maganda ang kapit ng preno sa pamamagitan nito. At may kasama pa itong anti-lock braking system na nagpiprevent ng pagkaskid ng mga gulong nito at nag-a-unlock sa mahigpit na kapit ng brake during emergency braking. Nilagyan pa ito ng electronic brake force distribution na kung saan sumusuporta rin sa mga pababang kalsada kung oras na mabigla mo itong maipipreno, na may kasama pang brake assist. Meron din itong security features gaya ng power door lock, central locking, engine immobilizer at anti-theft device. So ang mga features naman na ito mga kaibigan ay pinagtitibay ang seguridad nitong sasakyan. Dahil nauuso ang carnap mga kaibigan ay nilagyan ng mga security features na to para nang sa ganun ay hindi basta-bastang mabuksan ang mga pintuan. Mapagana ang makina sa tulong ng mga features na ito. Ang Mitsubishi Expander Cross kung maraming advantage sa Expander version ay meron din namang mga disadvantage. Gaya ng mas mahal na presyo nito na nagkakahalaga ng estimated price na 1,350,000 pesos. Mitsubishi Expander. Ang Expander ay isang 7-seater car na MPV na inilunsad ng Mitsubishi Motor Philippines Corporation o MMPC noong March 2018. Pinalitan ng AUV ng brand na Adventure ng Expander slots. Sa kanyang dynamic na shield design at car-like chassis na nangangako ng mas magandang kaginhawaan sapagkat nilagyan ng mga coil spring sa lahat ng 4 na gulong habang nakasakay sa isang mataas na ground clearance. Ang mga bersyon ng Pilipinas ng Expander ay ginawa sa Indonesia kung saan ang modelong ito ay sumikat na nakamit ang ilang mga pagkilala bilang isang maaasahang multipurpose vehicle na napaka-practical na klase. Nilagyan ito sa makina ng 1.5 na naturally aspirated 4-cylinder gasoline engine na may teknolohiyang NIBIC. Ang Expander ay nangangako ng magandang efficiency, fuel economy kasamang sapat na performance ng makina na ipinares sa isang 4-speed automatic transmission at isang traditional na 5-speed manual transmission na kaya mag-produce ng 105 horsepower at 141 Nm ng torque. Ang bilis ay ginagawa sa isang malinis na pag-andar. Gamit ang gasoline petrol na fuel ay siguradong dadalhin ka nito sa magandang biyahe sa araw-araw sa bilis na umaabot ng 170 to 180 km per hour. Ang MPV ay ginagawang mas kapaki-pakinabang na may malawak na espasyo na ipinares sa upuan para sa hanggang 7 katao. Ang panloob na espasyo sa loob ng Expander ay medyo malaki para sa klase nito at komportableng makakaupo ang 7 individual. Ang likurang bahagi ng kargamento ng MPV na ito ay maraming pakinabang at natitiklop ng patag kapag ang ikatlong hanay ng mga upuan ay hindi na kailangan. Available ang seat belt para sa lahat ng nakasakay. Masisiyahan ang mga pasahero sa mga tunog sa pamamagitan ng touchscreen infotainment system. Tulad ng pangalan nito, ang Expander ay nagtatampok din ng maraming lugar ng imbakan sa buong cabin, gaya ng maliliit na bulsa, mga bottle and cup holder at glove box compartment.
Ang expander ay may kasamang 7 pulgada na touchscreen infotainment system na kasama ang Bluetooth connectivity, auxiliary input at smartphone. Available din ang Apple CarPlay at Android Auto para sa lahat ng modelo. Ang audio ay may kasamang 6 na speaker para sa cabin. Maaari mo ring makita ang labas sa likuran sa pamamagitan ng backup na camera na standard sa mga top variant na GLX variant. Ang GLS ay nakakuha rin ng cruise control at ibang modernong gamit kumpara sa GLX variant. Ang platform ng expander ay ibinase sa isang sedan. Ang front suspension system ay isang MacPherson strut habang ang likuran ay may kasamang torsion beam suspension setup na ipinares sa isang monocoque chassis. Ang MPV ay may tahimik na performance at magandang behavior sa kalsada, lalo na sa mga highway passes. Safety is our priority pagdating sa expander. Sa pamamagitan ng 4-star Asian NCAP rating, ang maliit na MPV ay nagpakilala ng mataas na antas ng seguridad para sa matatanda at bata. Ito ay bagyang pinalakas ng iba't ibang antas ng teknolohiya at mga components na nakalagay sa loob nito, gaya ng 2 airbag, anti-lock braking system, electronic brake force distribution, hill start assist, kasama ang traction control at stability control system. Ang ISO fixed heater ay naroon din upang magbigay ng maganda at ligtas na upuan para sa mga bata. Nilagyan ito ng 45-liter na fuel tank at may rate na fuel consumption na 18 to 22 km per liter. Dito sa bansa ay may estimated price ito na 1,216,000 pesos. Mirage G4 2024 model. Ang Mitsubishi Mirage G4 ang pinakamabenta ngayon sa sakyan ng brand dito sa Pilipinas. Pwede ito sa mga nagsisimula pa lamang magmaneho at sa mga nangangarap ng kanilang pinakaunang auto. Ang modelong ito ay sobrang praktikal at napakamura lang na klase. Medyo affordable ang presyo nito kaya mas madaling bilhin at mas madaling pagkakitaan. Kung ikukumpara sa ilang mga modelo, ang G4 ang pangalawa sa pinakamatipid na klase ng sasakyan dito sa Pilipinas. Dahil ang nangunguna pa rin sa pinakamatipid na sedan dito sa bansa ay ang Hyundai Accent diesel engine. Pero syempre, wala ka naman ang makikita o mabibiling mga sasakyan ng Hyundai Accent na diesel engine kasi nga ipinagbawal na ito sa Pilipinas kaya naitigil na rin ang supply at production nito. Kaya naman, patok ngayon sa marami itong Mitsubishi Mirage G4. Hindi lamang sa katipiran, pagiging maaasahan, ito rin kasi ay may sarili ring katangian, gaya na lamang nitong front face design nito. Meron din namang laban pagdating sa itsura itong modelo. Meron itong mukhang mamahaling front bumper grille na honeycomb design na may in-insert na kaunting line chrome accent. Dala pa rin ng Mitsubishi Mirage G4 ang signature na disenyo ng brand na dynamic shield front fascia. Meron itong boomerang shape na chrome accent sa bawat gilid at mas bumagay ang nakamulat na 2 headlamp nito sa itaas. Kung nagtatanong ka sa overall looking, para sa marami ang modelong ito ay napaka-elegante na. Meron itong 4 na klase ng variant na pagpipilian at itong nasa video natin mga kaibigan ay ang GLX variant CVT type transmission na klase nito. Yung pangalawa sa pinakamababang klase ng variant nito. Wala pa itong fog lamp na additional light o visibility sa gabi at sa mga mapafog na klase ng lugar. Pero pwede mo itong pakabitan sa aftermarket. Meron ka rin mabibili niyan dito sa kasa na 10,000 isang pares na at kasama ng installation. Additional pa sa accessories nitong Mirage G4 ay ang air dam. Yung mga side skirt at front skid plate nito ay mabibili mo rin dito sa kasa na nagkakahalaga ng 18,000 pesos. At tingnan mo naman, kahit itong low-end variant na ng Mirage G4 ay naka-mags type na klase ang gulong. Ang brand ng gulong nito ay Yokohama, matibay at magandang klase yan. Ang kabuuang sukat ng gulong nito ngayon ay 185 by 55 R15, naka-tubeless at alloy wheel mags. Pagdating sa suspensions, wala ka ring masasabi sa tibay at tatag ng under chassis nito kasi lahat ng bagay at mga bakal na nakakabit sa ilalim nito ay talagang reliable. Huwag mo nga lang aabusuhin lalo na sa malulubak dahil baka sa isang araw ikaw ay singilin nito. Ang ginamit nga pala guys na suspensions nito sa harapan ay MacPherson strut. Ang klase ng suspensions na to ay kadalasang ginagamit din sa mga 7-seater car o yung mga SUV car. Kaya kahit sedan itong modelo ay magagamit mo pa rin naman ito kahit sa malulubak na klase ng kalsada. Meron itong link stabilizer bar bushing, shock absorber at coil spring. Pagdating sa likuran,
nilagyan pa rin ito ang isang matibay na klase ng suspensions na torsion beam na may kasamang shock absorber. Nananatili pa rin ang disenyo nito sa iconic na estilo. Dito sa rear portion mga kaibigan, ang hugis dahon na dalawang tail lamp nito ay na-retain pa rin ng brand pero nagbago nga lang ng kaunti. Sinamahan nito ng nakatayong reflector para sa additional na visibility at isang tailgate chrome garnish na mukhang nagpamahal dito sa modelo. Madalas ginagawang kasangkapan at gamit na gamit sa kargahan itong rear compartment storage. Kasyang-kasya dito ang malalaking maleta, 350 kilos na bigas o higit pa, o kaya naman 2 taong nakabaluktot. Dito sa harapan nakalagay ang lever kung saan mabubuksan itong rear compartment trunk cover. Ayan, at pwede ka nang maglagay ng kahit anong gamit dito sa loob. As you can see, meron itong sariling ilaw dito para makikita mo pa rin yung mga gamit mo kung sakaling bubuksan mo ito sa madilim o paggabi na. Kaya pala madalas itong kinakargahan at sinasabak sa mga grab, at yung iba ay sa hakutan kasi malawak ang rear compartment storage nito na pwede talagang pagkargahan. Built-in na itong carpet dito na kinokoberan ang plywood na cover nito. Sa ilalim din nito makikita ang spare tire natin. Pwede mo rin itong bilihan sa aftermarket ng luggage tray para kung may mga ikakarga kang basa o malalansa ay hindi mapupunta sa carpet nito. Ang dimension nga pala nitong Mirage ay swak na swak talaga para sa pang-araw-araw na gamitan. Dahil meron itong kabuuang haba na 4,305mm, kabuuang taas na 1,515mm at lapad na 1,670mm. Mapunta naman tayo sa second row seat sa interior. Makikita mo naman ang napaka-relax na pakiramdam kung sakaling sasakay ka na dito dahil sa mga pahalang na upuan nito. Makakapal na foam na magbibigay sa iyo ng komportableng pakiramdam. Meron itong mga seat belt sa kada pwesto, makinis na cotton cover at mukhang makapal-kapal na foam. Meron nga pala itong kasamang rear center armrest na kung saan pwede mong ibaba kapag dalawa lang kayong nakaupo dito sa likuran, na may kasama pang bottle and cup holder. At pati dito sa center console ay meron ding isang bottle holder. 3 tao nga pala ang pwedeng sumakay dito sa second row seat, kaya pwede talaga ito sa maliliit na pamilya na may 5 miyembro lamang. Talagang komportable kasi kahit mga sandalan nito ay may mga headrest na rin. Kahit sa malalayong biyahe, kung ganito naman kakomportable ay siguradong makakatulog ng mahimbing. At mapunta naman tayo sa captain chair sa harapan. Meron itong driver seats at passenger seats na kung saan pwedeng upuan ng 2 tao. Gaya ng sa likuran, nilagyan din ito ng kanya-kanyang seatbelt para sa proteksyon at sari-sariling headrest para sa pagiging komportable. Medyo napag-iiwanan pa ito sa ibang features kasi gumagamit pa rin ito ng brake lever para sa parking brake. Sa gitna ng dashboard, meron itong 7-inch size display na infotainment system. Naka-Apple CarPlay at Android Auto na rin ito, kaya maganda na ang connectivity nito. Sinamahan pa ng Bluetooth, FM and AM radio at 2 speaker para sa magandang audio sounds. Very functional din ang loob nito kasi marami kang makikitang bulsa at manual adjustable lamang ang karamihan. Ang instrument meter funnel gauge nito ay naka-analog type pa na klase. Yung tipong para kang nakasakay sa isang old school na sasakyan pero mas mauunawaan mo naman sa pagkakataong ito. Hindi naman boring ang mahabang biyahe kung merong ganito na mga klase ng connectivity at libangan sa loob. Yung maiko-connect mo ang cellphone mo at makakapanood ka ng kahit anong gusto mo, na may kasamang mga kagamitan na pangkalahatan gaya ng mga ilaw, mga bulsa sa kada gilid at lagayan ng mga inumin. At kung pag-uusapan naman ng makina at performance na nagagawa nito, ang Mitsubishi Mirage ay pinapagana pa rin ng mapagkakatiwala ang makina nito na 1.3 liter gasoline engine inline 3-cylinder with 12 valves. 3 lang ang spark plug nito at naka-fuel injected type. Automatic itong nasa video natin na gumagamit ng continuously variable transmission o belt para paandarin ang makina. Nakagagawa ito ng 78 horsepower na performance output sa kada 6,000 RPM. At 100 Nm ng torque naman sa kada 4,000 RPM. Ang top speed nitong Mitsubishi Mirage G4 ay umaabot ng 165 km/h. Samantalang ang fuel tank capacity nito na 42 liters ay malayo-layo na rin ang mararating dahil nagre-rate sa 24 to 26 km/L ang fuel consumption nito. Magandang access para sa komportableng pagmamaneho kasama ang multifunctional na steering wheel na may remote para sa ilang mga bahagi at control nito na gumagamit ng electric power steering, rack and pinion na hindi lamang sa nagpapagaang ng maneuver ay nagpapanatili rin ng stability. Adjustable rin ang steering column nito kaya kahit gaano kakalaki ay magkakasya ka sa driver seats. Well, pagdating naman sa mga safety features, ang brake sa front nito ay naka-disc type habang naka-drum brake type naman sa likuran. Nilagyan ito ng additional safety features sa brake na anti-lock braking system
na nagpe-prevent sa pag-unlock ng brake lalo na sa mga emergency braking para hindi mag-skid ang gulong at magkaroon ng tsansang makaiwas sa mga panganib na pagbangga. Nilagyan din ito ng mga crash sensor, airbag, mga seatbelt warning, child safety lock at ng ISO fixed child mounts. Madaling linisan ang ilalim ng mga engine nito kasi hindi siya ganun kasikip unlike sa ibang mga modelo. Yun nga lang madalas mong babantayan lalo na sa mga rat bite kasi ito ang pangunahing concern ng karamihan. Hindi rin magastos sa maintenance ang Mitsubishi Mirage G4. 3 litrong langis lamang ang kailangan mo para makapag-change oil at mura lamang ang filter nito. Meron din itong engine check warning, front and side impact beams at mga security features para sa seguridad upang hindi bastang mapagana, makarnap o mabuksan ang mga pintuan nito ng kahit na sino magtatangka. Nilagyan ito ng central locking at power door lock na nagpapatibay sa higpit ng pagkakasara ng mga pintuan nito. Kasama ang engine immobilizer system upang hindi naman bastang mapa-start ang makina kahit gumamit pa ng mga electrical procedure sa ignition at ng anti-theft device system. Ang mga ilaw nito sa harap at likod ay mga naka-bulb type pa na klase. Nagkakahalaga itong Mitsubishi Mirage G4 sa estimated price na 790,000 pesos hanggang sa 900,000 pesos. Mitsubishi L300. Kung meron kang ilang gamit na madadala papunta sa kung saan-saan, mas maiging may malaking utility ka na mas magandang pagkargahan. Isang gamit na maaasahan hindi lamang sa pangmatagalan, kundi pati na rin sa kahit saan man. Ang modelong ito na tinatawag na Mitsubishi L300 mga kaibigan ay tatalakayin natin ngayon. Meron itong iconic na disenyo na pangharap magmula nung una itong inilabas sa Philippine market na may hugis kapsula pa hanggang sa na-evolve ang modelong ito at ngayon ay naging box type na. Pero ang head portion nito ay wala pa rin namang pinagbago ang hugis. Isa pa ring maalamat na utility na marami ang nagagawang pakinabang sa community. Ang modelong ito ay masasabi na rin nating isang legendary sa dami na rin kasi nang napatunayan nito, lalo na sa delivery. Pag sinabing L300 kasi, tiyak na hindi ka magdadalawang isip. Alam mo kung bakit? Bukod sa may practical na klase ay makakabili ka nito sa murang halaga. Assembled sa Pilipinas pero sa Japan nagmula ang quality assurance. Kaya kung pagmamasdan mga kaibigan, ang nasa video natin ngayon ay hindi pinalitan ang ilang mga spare parts nito. Dating mukha pa rin naman ay may kaunting pagbabago nga lang, gaya ng mild curve dito sa ibaba at isang bagong front grille radiator. Ang headlamp na naka-halogen type pero sulit at matagal-tagal na rin nagamitan. Nasa gilid din ito ang mga turn signal light indicator kasama ang parking light at sa gitna ang na-redesign na front bumper grille chrome garnish. Kaya mas nagmukhang powerful ang bagong appearance nito ng L300. Sa ibaba, may butas na direktang makikita ang ilang mga components sa makina na kung saan kitang-kita rin ang radiator nito sa ilalim. Maganda to lalo na kung mabilis ang takbo kasi dinidiretso dito sa loob ng hangin na masasalo nito. Automatic din pupunta sa radiator para maging pangkaragdagang cooling system ng engine. Meron itong reflector sa bawat kanto, pangkaragdagang visibility lalo na sa madidilim. Itong Mitsubishi L300 magmula pa man noon ay ginagamit na ng marami para sa mga cargo, private car at partner sa negosyo. Meron itong 4 na klase na pagpipilian. Ang una ay ang L300 cab and chassis lang. Ibig sabihin, wala itong cabin. Ulo at chassis lang na mabibili mo sa halagang 850,000 pesos. Habang ang pangalawa naman ito ay ang L300 aluminum na may kasama na ring rear cabin pero wala naman itong air condition dito sa likuran. Nagkakahalaga naman ito ng 965,000 pesos. At ang pangatlo naman ay ang L300 with FB body at may single aircon system. Nagkakahalaga ito ng 1,031,000 pesos. At ang pang-apat na nasa video natin ay tinatawag na L300 with FB body dual aircon system na nagkakahalaga naman ng 1,048,000 pesos. Ang Mitsubishi L300 ay napakamura lang din ng maintenance, hindi nagluluma at napakadaling i-maintain. Meron itong mga gulong na pang heavy duty at naka-tubeless na rin. Ang maganda pa rito ay hindi na hassle ang madalas na pagpapalit-palit ng gulong lalo na kung ginagamit mo ito palagi sa hanap buhay. Dahil pang matagalan na ito at hindi basta-bastang napaplat kahit matusok pa kung lalagyan mo ng sealant. Meron na rin itong reserve tires na nakalagay sa ilalim at may kabuuang sukat itong mga gulong na 185 by 55 R14. Ang suspensions na ginamit dito ay matitibay din. Yan ang subok at napatunayan na ng marami sa kahit saan.
Kahit kargaan mo pa ng mabibigat at maidaan sa malulubak, ay hindi ka mangangamba sa suspensions nito na masira. Dahil ito ay ginamitan sa harap ng naka-independent wishbone, habang rear suspensions naman na ginamit dito ay may lip spring at may mga coil spring. Ang ilan sa mga bumibili nito ay dinadagdagan ng lip spring dito sa likod para mas tumibay at mas tumaas ang ground clearance. May nabibili naman na niyan aftermarket kung padadagdagan mo. Itong rear cabin naman mga kaibigan ng Mitsubishi L300 ay nakadepende rin sa klase o type ng business ang pwede mong ipalagay dito. Kung ang business mo ay more on frozen goods, mas maganda yun talagang close van. Pero kung hindi naman ganun, okay na yung ganito na lamang. Ang kaya naman itong ikargang bigat ay umaabot ng hanggang sa 1,000 kg. Kayang upuan ng hanggang sa 17 to 18 na pasahero kasama ng driver. At may malawak na space pa sa gitna for cargo. Meron din itong mga rear combination lamp na para sa brake, signal at clearance lamp na magkakadikit. Kung magpapatras ka, hihinto at liliko ay mas madaling ma-identify ng mga kasunod mo. At sa loob naman ay makikita ang mahabang upuan na may makapal na foam. Merong handle grab bar sa itaas na pwede ring pagtalian at hawakan ng mga pasahero. At may mga sliding window glass. At narito na rin ang aircon system na kung saan may mababaring temperature na para sa komportabling biyahe at mai-enjoy ng bawat pasahero nito sa likuran. At pagdating sa harapan, meron itong 3 seats na capacity para sa driver at 2 passenger seats na pwede pa dito. At napakasimple lang din ng dashboard panel nito, na kung saan meron lamang ding mga paglalagyan ng gamit gaya ng console pocket, glove box compartment at marami pa. At ang audio sound system na meron nito ay radio, FM and AM at may mga speaker na rin sa bawat pintuan. May kasama na rin itong USB at auxiliary input na pwede ring pag-charge ng gadget. Ang meter panel gauge naman ito ay analog type base pa rin, na kung saan makikita ang fuel gauge, mileage, RPM, speedometer at mga iba pang sign na nagpa-pop up na lang dito sa oras na kinakailangan. Simple pa rin ang manubela nito at napaka-iconic na very accessible at mas controlled ang shift lever. May power steering type na rin ito at adjustable ang steering column at may steering gear type na ball and nuts pa. Itong Mitsubishi L300 nga rin pala mga kaibigan ay naka Euro 4 norm emission compliance na rin. Ang maganda rito, hindi takaw huli at eco-friendly at wala nang marumi at madilim na usok na lumalabas sa tambutso nito. Ang fuel tank capacity nito ay nasa 55 liters at kumukonsumo naman ng hanggang sa 14 to km per liter, lalo na sa highway. Ang napapagana naman dito sa Mitsubishi L300 ay ang bago at subok ng makina nito na 4N14, 2.2 liter diesel engine inline 4 cylinder, 16 valve dual overhead camshaft at naka CRDI. Ang fuel supply nito kaya matipid. Naka manual ang transmission na may 5-speed gear shifting na pagdating sa performance, ito ay kayang gumawa ng hanggang sa maximum output na 98 horsepower sa kada 3,500 RPM at maximum torque na 200 Nm sa kada 3,500 RPM. Ang average na top speed nito ay umaabot ng hanggang sa 160 to 180 km per hour. Depende pa rin sa kargada at sa magmamaneho nito. Pagdating naman sa braking power, itong Mitsubishi L300 ay ginamitan na rin ng ventilated disc type sa front para mas lumakas at tumibay ang kapit nito at habang naka-drum brake type naman ang likuran. Ang iba pang mga safety measure na meron dito sa L300 bukod sa mga brakes, ang engine check warning. Ang engine check warning ay makikita nating lumalabas lamang kapag nagkakaroon ng aberya, problema sa makina o sistema ng sasakyan. Makikita mo rin ito katagalan sa dashboard panel. At meron din itong side impact beams. Ang side impact beams naman ay isang safety features na rin na inilagay sa bawat gilid nito o panel o sa mga pintuan, na kung saan kayang i-absorb ng panels ang anumang lakas ng puwersa kung sakaling mababangga na hindi direktang mapupuruhan ang mga pasahero. So ibig sabihin kung magkakaroon man ng banggaan, isa ito sa mga puprotekta sa'yo sa loob. Nilagyan din ito ng mga seat belt sa driver and passenger seats. Sa front nga lang. Pero may mga handle grab bar naman na hawakan ng mga pasahero na nasa likuran. Ang Mitsubishi L300 pagdating naman sa dimension o kabuang sukat nito,
Meron itong haba ngayon na 4,440mm o katumbas ng 444cm. May lapad ito na 1,695mm o 169.5cm at may taas na 1,915mm 191.5cm. Meron itong taas na ground clearance na 195mm o 19.5cm. At ang wheelbase size naman nito ay nasa 2,350mm o 235cm. Ang bigat nito ay tumitimbang ng hanggang sa 1,130kg at kayang magkarga ng hanggang sa 1,000 kg o higit pa. Dito sa bansa, ang kabuuang presyo nito ay nasa 825,000 pesos mula sa pinakamababang variant nito hanggang sa 1,100,000 pesos sa pinaka-top variant naman nito. Mitsubishi X-Force. Noong nakaraang buwan lang ay sunod-sunod nang inilabas ng Mitsubishi Motor Philippines ang kanilang mga bagong sasakyan dito sa bansa. Kabilang ang bagong pampamilyang SUV na may 5-seating ang capacity, ang Mitsubishi X-Force 2024 model. Para itong future car na may out-of-space na itsura at isang electric vehicle. Pero hindi mga kaibigan, dahil isa pa rin itong sasakyan na gumagamit ng fuel. Bagay na bagay ang pangalan nito na X-Force na nagsisimula sa letter X na nagre-represent sa mga katangian na nilalaman nito. Gaya ng pagkakaroon ng extra performance, extraordinary design, eksakto para sa lahat ng iyong lakad at expert para sa on and off-road drive. Ang modelong ito ay isang compact crossover SUV ng brand na mas madaling gamitin kesa sa malalaking klase. Meron itong maluwang na interior space na magbibigay ng komportableng pagsakay at komportableng biyahe. Pagdating sa labas na itsura nito, makikita ang kakaibang disenyo ng ilaw nito. Naka T-shape na LED headlamp na may mga kasamang LED type na daytime running light. Pati na sa lower portion ng bumper ay nilagyan din ng extra lighting. Mas kitang-kita ang itsura nito kahit pa sa madidilim na kondisyon at mas maliwanag na rin. At isang black painted honeycomb design bumper grille na napaka-futuristic at napaka-unique na rin. Kaya nakakabilib talaga kasi kung ito ang gagamitin mo ngayon sa kalsada ng Pilipinas ay siguradong pagtitinginan ka ng marami niyan. At pagdating sa side profile, medyo simple lang ang pormahan nito na parang ordinaryong sasakyan lamang. May mga kasamang color matte black na fender arc garnish sa harap at likod at side skirt na parang sa expander cross. Karugtong ito ng rear bumper tailgate na mas nagpapaganda palalo sa buong disenyo ng modelong ito. At isa pa, built-in na rin sa modelong ito ang shark fin antenna sa roof panel at isang rear spoiler na nagpapaganda ng aerodynamic nito. Ang taillight nito ay naka T-shape design din at naka full LED type na rin na may kasamang lower bumper reflector, pangkaragdagang visibility nito lalo na sa mga kasunod natin sa kalsada. Meron itong malalaking klase ng sukat ng alloy wheel mags at mga gulong na bagay talagang gamitin lalo na sa mga rough road. Mayroon itong sukat na 225 by 50 R18 at ang ground clearance nitong modelo ay 19.3 cm. Mataas-taas talaga kaibigan, kahit pa sa matutubig ay siguradong mapapakinabangan. Meron itong 5 pintuan mula sa harap at likod at isang tailgate na automatic lift o kusang tumataas once na itinaas mo rin ang paa mo sa bandang puwetan nito. Mas madali ang access lalo na kung may mga karga kang gamit na ilalagay sa loob. Dahil hindi mo na kailangan pang ibaba ito para buksan ang tailgate. Itataas mo na lamang ang paa mo at magbubukas na. Medyo malawak din ang rear compartment base nito o rear storage space na kung saan pwede kang magkarga dito ng hanggang sa 400 liters o yung malalaking maleta. Kayang-kaya dito ang 4 na container ng tubig o 2 cooler. Pagdating sa interior base, mararanasan ng komportabling pagsakay sa napakaluwag na kapasidad nito. Meron lamang itong 5 seating capacity at naglalaman ng mga moderno at kumpletong amenity. Adjustable at foldable na rin ang mga upuan nito na nakatela lang ang cover. Bukod sa napakagandang arrangement ng seats, meron itong aircon system na may auto climate control system. Ilagyan din ito ng air quality control na naglilinis sa mga hangin na pumapasok sa loob nito. Kasama ang mga air ventilator na labasan ng hangin mula sa harap at likod, ay mabilis maipapakalat ang lamig sa loob nitong sasakyan. Bukod pa dyan, mapapakinabangan mo pa ito sa mahahabang biyahe. May sari-sarili na rin kasi itong mga bottle and cup holder sa bawat upuan. Merong accessories, power outlet at USB port na pwedeng pagsaksakan at pag-chargean ng mga gadget. May power windows sa front at may kasama ring rear reading lamp at trunk lid light.
sa rear compartment space nito para makita pa rin ang mga kargamento sa likuran kahit sa madidilim na kondisyon kung may kukunin kang gamit. Meron din itong malaking monitor screen na may kasamang Apple CarPlay at Android Auto at the touchscreen na mas kukumpleto pa sa bawat biyahe mo. At ang isang highlight pa sa modelong ito ay ang pagkakaroon nito ng Yamaha brand audio sound system, mga speaker na naka-Yamaha rin. Talagang ginastusan at hindi tinipid ng brand para mas pumasa sa panlasa ng marami. Meron itong 5 speaker na nakakabit sa mga pintuan at isang voice control na mas magpapadali pa sa buong aktibidad sa loob nitong sasakyan. Ang instrument meter panel gauge ay nakadesign para mas madaling maunawaan ng kahit na sinong gagamit nitong sasakyan. Para na lamang kasi itong TV screen na lumalabas ang lahat ng mga notifikasyon at impormasyon tungkol sa pagpapagana nito. Kasama ang ilang mga indicators, engine check warning, milyahe, bilis, fuel gauge at marami pa. Meron din itong 4 na driving mode system na nakadepende rin sa mga kalsadang dadaanan mo. Gaya na lamang ng normal mode para sa city ride, wet mode naman para sa mga matutubig o basang kalsada, gravel naman para sa mababato, malulubak na klase, at mud mode sa oras na maidadaan mo naman ito sa mapuputik o kahit saang mga lupaing kalsada. Talagang napaka-futuristic na rin dahil kahit papano ay hindi ka mahirapang mag-adjust sa kung anumang klase ng kalsada ang dadaanan nito. Itong bagong Mitsubishi X-Force mga kaibigan ay inilabas sa 2 klase ng variant na pagpipilian. Ang pinakaunang variant nito ay GLS 1.5 2-wheel drive automatic transmission. Ang pangalawang variant ay ang GT 1.5G 2-wheel drive CB automatic transmission. Ang inilagay na makina dito sa bagong X-Force mga kaibigan ay katulad lamang din ng sa Mitsubishi Expander na 4A91 natural aspirated petrol gasoline engine na may 1.5 liter na displacement capacity. Meron itong 4-cylinder, naka 16 valve at dual overhead camshaft sa makina. Gaya ng iba pang mga brand competitor na Toyota Avanza, Toyota Vios, Suzuki Ertiga, Honda BRB at marami pang iba na naka 1.5 liter na rin. Ang transmission type naman nitong bagong Mitsubishi X-Force ay naka continuously variable transmission na rin o automatic type na klase, na kung saan nagpapaganda ng fuel economy at nagpapalakas na rin ng performance nito. Kaya nitong gumawa ng maximum output na 103 horsepower sa kada 6,000 revolution per minute at 141 Nm ng torque sa kada 4,000 RPM. Ang bilis nito ay tiyak na halos kapantay lamang din siguro ng Mitsubishi Expander na may 170 km/h. Meron itong fuel tank capacity na 42 liters at kumukonsumo ng 20 to 24 km/l. Hindi pa yan ang tamang dami ng langis na nakaya nitong tipirin dahil depende pa rin yan sa makakagamit at sa pipigaan ng kanyang accelerator. Dahil ayon na rin sa Mitsubishi Motors, isa daw ito sa matipid na klase sa kanilang mga modelo. Tiyak na magugustuhan mo talaga ito, lalo na kung gagamitin mo lamang itong pang service at nasa loob ka ng syudad. Bukod pa dyan mga kaibigan, meron din itong mga panalong safety and security features na nakapaloob sa modelong ito. Unang-una, meron itong kasamang tire pressure monitoring. Malalaman mo dito kung dapat bang dagdagan ng hangin ang gulong nito o kulang na ba ito bago pa tayo tumakbo ng mabilis. Ito mo rin malalaman kung dapat bang kargahan ng mas mabibigat na gamit o bagay itong modelo para nang sa ganon ay makakargahan mo ng tama at eksaktong dami ng hangin ang gulong nito. Meron din itong speed sensing door lock. Automatic nagsasara at naglalak ang mga pintuan nito sa oras na mabit nito ang bilis na 20 km/h. Kasama dyan ang pagkakaroon nito ng Hill Start Assist Control System na tumutulong para sa mga paahon na safety features, lalo na kung gagamitin mo ito sa Tagaytay at Baguio ay mapapakinabangan mo talaga ang Hill Start Assist Control System nito. Isa pang safety features na meron sa bagong modelong ito ay ang pagkakaroon ng parking assistant na safety features para sa ligtas at maayos na pagpapark gaya ng front and rear parking sensor. May mga kasamang rear camera para mas maaalalayan mo ng maigi ang pagpapaatras, lalo na sa mga masisikip na parkingan. Sinamahan din ito ng blind spot monitoring system. Magagamit mo ito sa mga biglaan. For example na lang, magpapalit o lilipat ka ng linya. Aalalayan ka nitong maigi para nang sa ganun ay makikita mo kung may paparating na sasakyan mula sa likuran bago ka mag-overtaking. Nilagyan din ito ng traction control system na para naman magagamit natin sa mga off-road ride na nagsasaayos sa bawat ikot ng gulong nito sa front and rear. Dahil dito ay walang tendensing madulas
o madisgrasya o makrash itong sasakyan sa mga hindi pantay-pantay na daanan. Sinamahan din ito ng Vehicle Stability Control System. Mai-maintain nito ang maayos na maneuver kahit sa anong klase ng kalsada pa. Kasama sa ilang mga basic na particular safety features nito ay ang pagkakaroon nito ng mga airbags sa driver and passenger seats. Meron din itong mga seat belt sa kada upuan at sinamahan pa ng crash sensor, front and side impact beams para hindi lubos na mapuruhan ang mga occupants o mga pasahero nito kung magkakaroon man ng matinding banggaan. Sinamahan din ito ng anti-lock braking system na nagpe-prevent sa maigpit na kapit ng gulong kapag bigla mo itong naipreno sa mga hindi inaasahang pagkakataon. Sinamahan pa ito ng electronic brake distributor na nagpapalakas pa ng kapit ng brake. Mas magagamit mo ito sa mga pababang kalsada lalo na kung ikaw ay may kargang mabibigat. Pagkatapos niyan, nilagyan din ito ng brake assist na para mag-assist o mag-suporta rin sa pagkapit ng braking system nito. At bukod pa dyan, meron din itong security features gaya ng pagkakaroon nito ng engine immobilizer system na hindi basta-bastang mapapagana o magpapastart ang makina nito kahit gamitan pa ng electrical procedure o traditional way ng pagpapaandar. Sinamahan pa ito ng power door lock at central locking. Hindi naman basta-bastang mabubuksan ng pintuan kahit gamitan mo pa ng tools yan. At nilagyan din ng anti-theft alarm at anti-theft device na tumutulong din para maiwasan makarnap o magalaw ng kahit na sinong magtatangka dito sa modelong ito. Ang Mitsubishi X-Force ay nilagyan din ng matitibay na klase ng suspensions sa front and rear para mas maging balanse, hindi matagtag at komportable ang pagsakay. Ang suspensions na ginamit dito sa front ay isang MacPherson strut na may mga kasamang malalaking coil spring at shock absorber. Nagbibigay dito ng magandang bounce lalo na kung may dadaan mo ito sa mga mahahams. Meron din itong torsion beam rear suspension na sumusuporta din sa magandang pagtalbog ng mga suspensions nito sa malulubak. Ang mga brakes naman nito sa front and rear ay pareho ng naka-disc type. Naka-ventilated disc sa front at ordinary disc type naman sa rear. Nagbibigay dito ng pinakapangunahing safety features natin, lalo na kung biglaan nating ihihinto ito para hindi mabangga. At panigurado mga kaibigan, ang handling na manubela nito o maneuver ay halos katulad lamang din ng Mitsubishi Expander. Hindi ganun kabigat dahil hindi rin naman ito ganun kalaki na klase. Ang maganda pa dito, ang steering type nito ay naka-electric power na rin. Kaya madali at magaang ang handling talaga. Meron din itong adjustable steering column at naka-rack and pinion. Pagdating naman sa dimension, meron itong haba na 439 cm at kabuuang lapad na 181 cm. Ang taas nito ay nasa 166 cm. Kasing taas lamang ito ng Mitsubishi Expander pero mas maikli ang haba nito sa Mitsubishi Expander. Meron itong bigat na 1,235 kg at ground clearance na 19.3 cm. Dito sa bansa ay kalalabas lamang ng Mitsubishi X-Force mga kaibigan. Kung gusto nyong malaman ng iba pang detalye tungkol sa presyo nito, pwede nyo akong i-PM o i-message sa aking Facebook page o Oblis Collection para malaman na rin natin kung magkano ang magiging monthly at down payment kung sakaling ipapasok mo sa hulugan. Ang kasalukuyang presyo nito mula sa pinakamababang variant na nagkakahalaga ng 1,367,000 pesos hanggang sa pinaka-top variant nito na may kabuuang presyo naman na 1,587,000 pesos.